Open. Matagal ng problema ang smuggling sa Bureau of Customs o BOC. And we will show you the 22 luxury vehicles. Kabilang sa mga ini-smuggle ang mga luxury cars. Chevrolet Camaro, declared value 1 million. Ang market value, 4 million. Ang kadalasang estilo ng pagpapadala ng mga mamahaling sasakyan ay ang tinatawag na undervaluation, isang uri ng technical smuggling. Ibig sabihin, sa pakikipagkontsabahan ng ilang tiwaling customs officials, idedeklara ng importer na mababa ang presyo ng luxury car para mababa rin ang babayarang buwis. At nito lamang nakaraang linggo, mula Maynila, Cebu City, hanggang Davao City. Sabay-sabay winasak ang 30 smuggled luxury vehicle nung nakarang linggo. Ang mga magagarang kotse na hanggang pangarap lang kayang abutin ng karamihan sa mga Pilipino, dahan-dahan pinitpit at ginulungan ng bulldozer. There are still 3 modes of destruction. Yung auction, donation, or destruction. Kami ang magdedetermine. In this case, for the luxury vehicles, it was the President. Parang nilamutak na lata ang mga kotse gaya ng BMW, Mercedes-Benz at Corvette. Sinaksihan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte na siyang nag-utos na sirain ng mga luxury car at wag nang ipasubasta. Was and for all, wala. Ito raw ay para turuan ng leksyon ang mga smuggler. This time they know that the administration is decided to put a stop to this smuggling of luxury vehicles. Medyo may kaluwagan yung ating mga proseso rito, lalo na kung makahanap sila ng mga magpapacilitate ng kanilang shipment. And ito pwede nilang mai-ship na hindi na nga ito na-detect. May kabuang halaga na mahigit 60 milyong piso ang winasak na luxury car. Ito na yung natira sa mga luxury vehicles na sinira ng Bureau of Customs noong nakaraang linggo. Nakatambak ito ngayon dito sa isang area sa loob ng compound ng BOC. Sa ganitong pwesto, mahirap nang makilala itong kotse na ito. Pero ito yung isa sa mga ipinuprotesta ng mga classic car collectors dahil ang kotseng ito ay isang classic Corvette. Kita nyo, yan yung emblem, letter T na lang ang natira. Pero kapansin-pansin na marami sa mga na-bulldozer ay luma. Hindi kasama ang mga supercar gaya ng Ferrari, Lamborghini at McLaren na kinumpiska ng customs nung mga nakarang buwan. Commissioner, ang hinahanap ng publiko, nasa na yung mga magagarang sasakyan, yung mga ipinakita nyo nung mga nakaraang buwan, yung mga McLaren, Lamborghini at saka yung Ferrari. Ba't hindi nakasama sa mga sinira? May mga luxury vehicles pa undergoing litigations. And then in the due process, yung mga lawyers, pag may schedule na, they ask for postponement for reasons na hindi pwedeng i-deny. But we are doing something about that para hindi na talaga magtagal yung mga yan. Para patunayan na hawak pa rin ng customs ang mga sports car, ipinakita muli ang 22 supercar at luxury vehicle nitong Martes o isang linggo makaraan ng ginawang condemnation. And we will show you the 22 luxury vehicles. Para yung mga doubts na wala na rito, will once and for all, ma-settle na yon. It's all here. 12 container na naglalaman ng mga supercar ang ipiresenta sa media. Isa na rito, itong pulang Lamborghini na may estimated value na mahigit 8 milyong piso. Itong Lamborghini na sports car, isa ito sa mga 22 na supercars na nakumpiska ng Bureau of Customs. Mga 60 days ang tinataya nila. After 60 days ng legal process, maaari na rin daw maisama sa condemnation o pagsira ang Lamborghini na ito. Sa kabuang estimated market value ng mga sasakyan na nandito ngayon sa Manila International Container Port, umaabot sa mahigit 133 million pesos. Itong Land Cruiser, ang declared value nito ng importer ay nasa 1.7 million pesos.
pero napag-alaman ng customs na ang market value nito 5 million. Ito ay Range Rover, dineclare ng importer sa halagang 1.5 million pesos. Pero ang market value pala nito nasa 8.5 million. So ang laki talaga ng diferensya. Ang Chevrolet Camaro, declared value 1 million. Ang market value, sabi ng customs, 4 million. Sa ngayon, wala pang lumulutang na taong sangkot sa smuggling ng luxury car. Sino po ba yung mga taong nasa likod nitong pag-smuggle itong mga luxury vehicles na to? Not yet. Wala pa. Ito kasi, ito na yung inabutan ko eh. Yeah. I'm just 5 months. Pati itong mga inabutan ko, kasama talaga yan, masinsinang investigasyon sa mga kung paano ginawa yan at saka kung sino-sino yung mga people behind it. But immediately, yung mga accreditation, ng mga nagparating yan, mga brokers will be revoked. Base sa mga nakakalulang presyo ng mga kumpiskadong sasakyan, malaki rin ang kikitain ng gobyerno kapag ipinasubasta ang mga ito kaysa wasakin. Pero naniniwala ang customs na mababawi rin ito kapag natuto na ang mga car smuggler. Kung ipapasubasta naman, malamang babalik rin daw sa mga smuggler ang gusto nilang ipuslit na sasakyan. Commissioner, bakit hindi nyo na lang ayusin muna yung proseso ng pagsubasta o yung pag-auction bago sirain itong mga luxury vehicles na to? Yung mga tao, for example, yung accreditation, committee ng accreditation na yan, it's composed of human beings, then human beings as they are also subject to temptation. Vulnerable na. Yeah, vulnerable din. So, and anyway, that is just my yung assessment ko. Ilang customs insider ang nakausap ko. Nakiusap lang sila na walang kamera. Madumi raw talaga ang sistema ng subasta sa customs ng mga kumpiskadong kontrabando. Tad-tad daw ng suhulan at dayaan. Kapag may auction, kakausapin daw ng interesadong bidder ang mga taga-customs na may hawak sa subasta para malinis ang takbo ng proseso. Kakausapin din niya ang iba pang rehistradong bidder sa customs para naman sumali. Ang interesadong bidder ang magbibigay ng pinakamataas na bid. Ang iba pang bidder na kanyang kinuntsaba magbibigay ng mas mababa para matiyak na ang interesadong bidder ang mapipili. Kapag nanalo na, bibigyan ng pera ng winning bidder ang kanyang mga kakuntsaba. Minsan, tig 100,000 pesos. Depende kung ano ang ipinapasubasta. Taliwas ito sa tamang kalakaran ng auction na dapat sikreto ang bid price ng mga interesadong partido o bidder. Yung aming experience dyan, ang mga mananalo rin are selected people eh. Sila rin. Pupunta muna sa iba, pero actually may mga arrangement na yan na pupunta rin doon sa kung sino yung nagpadating niya. Nakita ko ang mga winasak na luxury car, pati ang mga wawasakin pa rin sa mga susunod na buwan. Pero may ilang nagtatanong, ang isa sa pinakamalaking illegal drug shipment na aabot sa mahigit 600 kilo ng shabu o may katumbas na halaga na 6.4 billion pesos, nasaan na? Isa ito sa dalawang warehouse dito sa Valenzuela City kung saan natagpuan ang mahigit 600 kilo ng shabu. Ayon sa Bureau of Customs, nanggaling ang impormasyon tungkol sa smuggling ng bilyon-bilyong pisong shabu mula sa Anti-Smuggling Bureau ng China Customs. Nakalagay ang daan-daang kilo ng shabu sa mga selyadong metal cylinder. Dahil nasa korte na ang kaso, itinago muna ang mga droga sa magkakaibang pasilidad. 100 kilo ang napunta sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Papunta kami ngayon sa opisina ng Philippine Drug Enforcement Agency at doon susubukan nating malaman kung kumusta na yung mga itinatago nilang mga bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu na sinasabing nakalusot sa pantalan ng Bureau of Customs. Pinayagan na akong makapasok ngayon dito sa Philippine Drug Enforcement Agency compound at mapuntahan yung laboratory building para makita yung lugar kung saan itinatago yung mahigit 100 kilo ng shabu, bahagi ng shabu shipment mula sa China. Pero ang kondisyon, hanggang dito lang ang camera
ako lang daw ang dapat pumasok. Dahil sa banta sa seguridad at walang court order, hindi kami pinayagan na makuhanan ng kamera ang mga droga na nakaimbak sa opisina ng PIDEA. Ayun na nga, pinakita sa atin yung lugar kung saan itinatago yung mga ebidensya para itong para itong isang typical lang na opisina. Yun nga lang, merong mga rehas sa may pintuan at sinasabi merong pang rehas sa may bandang Kisame. 24/7 yung pagbabantay doon via CCTV monitoring at meron ding round the clock na nagbabantay ng mga PIDEA operatives. Yun nga lang, hindi talaga pwedeng masilip yung mismong ebidensya dahil yung aspeto na yon kailangan muna ng court order bago makita yung mga mismong shabu na nandun sa loob. Sinisiguro ng PIDEA na itatago nila ang droga hanggang ipag-utos ng korte na wasakin o sunugin ang mga ito. Tinaantay na lamang natin yung court order kapag natapos po yung processes sa korte, particularly the hearing itself and the ocular inspection upang may release yung court order niya for destruction. Kayo po ang in charge sa opisina na yan? Yes, sir. I'm the director of the PIDEA Laboratory Service. At ano pong may bibigay niyong assurance sa publiko na intact ang mahigit 100 kilo na nandyan? Ako po, I will stake my life and even my career on the fact na talagang kami po ay nagbabantay 24/7 upang siguraduhin na walang mangyaring masama sa mga ebidensyang nariyan. Mahigit 100 kilo ng shabu ang nakatago ngayon sa PIDEA. Ang mahigit 500 kilo nakatago raw sa opisina ng NBI. Naging kontrobersyal ang pagpasok sa bansa ng 6.4 billion pesos na shabu mula China. Sinubukan ng Reporter's Notebook na hanapin kung saan nakatago ang nakumpiskang droga. Una naming pinuntahan ng PIDEA at sinabi nilang hawak pa rin nila ang 100 kilo ng shabu. Ang mahigit 500 kilo ng shabu ay nasa kustodiya naman ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI. They agreed that the 506 kilos will be sa NBI and then the 100 kilos will be sa PIDEA. Siniguro rin sa aming team ni Attorney Galicia na walang labis at walang kulang ang shabu na nasa crime lab ng NBI. The NBI has been a very secured place. I think this is one of the most secured places in the country right now because of the security measures that we are adopting. Pero kailangan daw maghintay ng PIDEA at NBI ng court order na pwede nang sunugin ang drug shipment. Ito ang mga investigasyon ay nagdulot ng... Minsan nang pinuna sa isang pagdinig sa Senado kung bakit hindi pa rin sinisira ang mga nakumpiskang droga. Pero ang mas malaking tanong, masira man ang mga kontrabando, napanagot naman ba ang mga taong sangkot sa smuggling? Sa nangyaring pagpuslit ng 6.4 billion pesos na shabu, sinampahan ng Department of Justice o DOJ ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang may-ari ng Hongfei Logistics na si Chen Julong o Richard Tan, ang itinuturong middleman na si Kenneth Dong, customs fixer na si Mark Ruben Taguba II, ang may-ari ng EMT Trading na ginamit daw na consignee para mailusot ang droga na si Erin May Tatad, at iba pa. The courts have already issued warrants of arrest for Mr. Kenneth Dong and the rest of the accused. So I tried to tell him, anong planon mo? Because we will assist you sa pag-surrender. May inaantay pa kasi kaming motion for reconsideration sa DOJ and I think he's hopeful na ma-reverse pa. Nito lamang Enero 2018, sumuko sa NBI si Mark Taguba. Dahil po doon sa mga threats po na nakukuha niya, galing na rin po doon sa mga tao na binulgar niya, na may ginagawa mga kalokohan dito sa Bureau of Customs, ay minarapat niya na humingi ng tulong sa korte. Na imbis na siya ay ilagay doon sa mga regular na mga selda sa City Jail, ay doon na lang po siya mamalagi sa NBI para masiguro po na talagang wala pong gagawa ng masamang bagay sa kanya.
Positibo ang kampo ni Taguba na mababasura ang kasong isinampa laban sa kanya. Wala silang ebidensya lamang kay Mark Taguba. Nandun yung mga bill of lading, nandun yung mga commercial documents, nandun yung isang certification ng mismo galing sa China na ang laman lamang ng container ay ito lamang. Wala po doon yung 5 cylinders na nakita doon sa warehouse. Dito lamang February 2, 2018, isa pa sa mga inaresto si Irene May Tatad, ang nagmamay-ari ng kumpanyang EMT Trading. Nahuli sa Iloilo si Tatad at ngayon ay nasa NBI Detention Center. Pero kapansin-pansin na walang opisyal ng customs ang kasama sa mga kinasuhan. Nangyari ang pagpuslit ng bilyong pisong halaga ng droga sa ilalim ng pamumuno ni dating Commissioner Nicanor Faeldon. Ikaw pupunta doon? To turn over mo yung sarili mo? Oh, yes. Because meron ng contempt eh. Meron ng arrest order eh. So bakit ko pa sila pahihirapan? Una siyang idinitain sa Senado noong September 2017 matapos tumangging humarap sa investigasyon ng 6.4 billion peso drug shipment. You've been telling the public that I do not want to participate. Be ready to take this man. I'm ready, Your Honor. I know you're ready. I know you're ready, and I'm glad you're doing this. Do not pretend that I do not want to participate. I've told you this since September 11 when I choose not to face you told here me? because, Your Honor, with your respect to you, I do not believe. You're out of line. You're- You wait for a question to be asked and you may answer. Dito lamang January 30, 2018, ipinag-utos ng Senado na ilipat siya sa Pasay City Jail matapos ang mainit nilang sagutan ni Senador Richard Gordon sa Senado. Matinding hamon ngayon sa gobyerno kung papaanong mapapanagot ang mga malalaking taong sangkot sa pagpupuslit ng droga at iba pang kontrabando sa mga port sa bansa. Ultimately talaga, how to break the deeply rooted system of corruption will be the challenge still remaining on the shoulders of the Commissioner of Customs. Pinasa na yung batas na updating the Customs Modernization Law. No? So yung batas natin na bago na. Ang kailangan na lang talagang i-pursue is automation. Remove human discretion as much as we can. Para yung opportunities na nag-exercise sila ng discretion ay matanggal. Kasi yun naman yung pinaka-root ng corruption doon. Ayon kay Customs Commissioner La Peña, seryoso ang ahensya na labanan ng korupsyon at katiwalian. Katunayan, sa unang 3 buwan pa lang niya bilang pinuno ng BOC, halos 200 na ang nabigyan ng sanction o parusa gaya ng suspension at 25 na ang natanggal dahil sa katiwalian. Gano'n na kayo kalapit o kalayo dun sa objective na linisin ang inyong ahensya? Well, we have done so much, but so much more has to be done. But I think it will suffice enough for now that the revenue collection indicates that there is much improvement. We are collecting revenue that are all-time high in the history of the Bureau. That's why the instruction of the President to me is stop corruption and increase revenue collection. Containers lahat. Thank you. 13. Hindi biro ang laki at dami ng mga nakalulusot na kontrabando sa bansa. Bukod sa pagwasak at pagsira sa mga kontrabando, malaking hamon sa gobyerno na malinis ang hanay ng Bureau of Customs at ang masigurong mapanagot ang sinumang sangkot sa iligal na kalakaran. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Reporter's Notebook. Notebook.